Magandang buhay po sa ating lahat mga kakwentuhan. Welcome to Papa Joe's Vlog. Excited ako sa ating kwentuhan ngayon. Sapagkat sa tingin ko ay may matututunan kayo or may mapupulot din kayong idea dito. I would like to show you Junkie. Okay, pinangalanan ko itong project ko na ito na Junkie. Sapagkat most of the materials na ginamit dito ay from the junk shop. Except doon sa mountain bike na pinamana sa akin ng aking Kuya Ramir, and doon sa isang side wheel ng tricycle, sapagkat yun po ay binili yung side wheel dahil galing po yun doon sa isang sidecar ko. Anyway, let's see, pakita ko sa inyo, makakakuha kayo na idea dito. Excited ako, sana matuwa kayo. Let's go. So here we go. Yan, so ito yung sinasabi kong except this mountain bike. Ito ay pinamana sa akin ng aking Kuya Ramir, ang aking brother. And then, except din sa gulong na ito dahil doon to sa isang sidecar ko. Dalawa kasi ang sidecar ko So, ginamit ko muna dyan temporarily. But maliban sa lahat, almost 90% came from the junk shop. So, ito yung project ko, no? For 3 months, nag-ipon ako ng stainless. Lahat na makita ko doon stainless ay binibili ko. Of course, kailangan din meron ka ring idea somehow. So something like this, ito ay binili ko ng 150 isa. Sumakto may apat doon. So ito, nakagawa siya ng side table. Pinagkabit yung dalawa. Yan, side table yan ng aking food cart. And then ito, as I remember, 600 isa ito. Ang laki niyan. 1, 2, kalahati, dalawat kalahating dangkal. So 1, 2, 3, 4 and 4.5 na dangkal. So this is 600 isa, as I remember right, kasi 3 months ko to inipon. So nakakita ko doon ng isa, ayan, pang side, isa, dalawa, tatlo, apat. Ito, hinatian sa gitna para maging dalawang pintuan magkabilaan. So yan. And then itong project natin na to ay, kung nakikita nyo, tricycle ready to. Then eto, I think nabili ko to ng parang 500. And then ayun, may spring na yan, sidecar ready in case na, alam mo na, magkaroon ng konti pa na pera ay makabili ng isa pang tricycle. But still, ito yung project ko, sidecar, kasi magpapatinda ako. And then itong mga bakal na to, makapal to, super kapal. And then a very high quality ang kinalabasan. And then this one, itong pang ano ba yan, compartment, I think 150 yata yan. And then ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11 isa. So mga 12 pieces yata yan. Parang I think 800 pesos. Then ito mga kabilya, ano bang sukat nito? Kapal. Hindi ko alam yung mga sukatan So namili rin ako niya, worth 1,000 na yata to lahat. Itong kabilyang manipis, ay makapal. And then itong kabilyang mas manipis. And then itong mga ano lang to mga invento lang ayun yung material na ito, pero super strong lahat. And ang ganda ng kinalabasan. Kung nagagandahan man kayo so etong sa bubong ako na magkano niyan, papakita ko sa inyo kung paano yan magkabit ng lona next time. Okay, and then eto kasing compartment sa ibabaw. Etong space na to sa harapan, pwede yan lagyan ng mga tarpaulin, pwede niyang gamitan ng double tape tarpaulin or any yero, pwede na yan. Tapos dito pwede nyo rin yung kabitan para, ayan dito, yan, para maging compartment nyo. Yan, yan sa ibabaw. But still, the point here is, after so many months to ang galing nang gumawa. Hindi akong gumawa actually Hindi ko na makakayanin yan kasi may ginagamit yan na argon welding.
Hindi basta-basta wini-welding. But still, hindi ko na kinumpute kung magkano. Yung gulong mga 3.5 yung rim eh. Yung gulong mga 800. Pero wag na yan. And kasi sa akin talaga yan. Kung mountain bike naman siguro mga 5,000 to. But still, nalibre na yan. But the bottom line here is yung project, ang ganda, magaling yung gumawa. Pulido. And one more thing, itong stainless na to, hindi siya yung ordinary stainless, no? Sa pagkakalam ko, mamahaling klase ito. Ito yung medyo mas malabo na stainless. Makapal talaga siya. As I know, ha. Hindi ko pa nababupper eh. And no need to bupper naman. Pero papagandahin ko pa yan. Anyways, itong side tables na to, actually, kinabit ko lang yan para makita nyo. Anyways, ito papalitan ko ng chain to. Yan. Okay. So, one more. Foldable yan. Anyway, itong design na to ay idea ko kung paano gagawin. Of course. Tapos yung mga sukatan ng ng cart, ng frame, lahat yan, may idea ka din dapat. Hindi naman basta-basta bili ka ng bili. Hindi rin naman alam, kumbaga engineering. Konti lang naman. So yan. Okay. Napo-fold yan. Itong mga sintas kinabit ko lang yan. Papalitan natin yan ng chains. Yan. Okay. By the way, yung mudguard, parang 25 pesos lang yata yan. Hindi siya stainless, but still, maayos pa siya. In case na magkalawang yan, natatanggal naman yan. Okay. Sige lang. Ayan yung mga braces niya. Tatlong makakapal na to. Pipe yan. Anyways, makapal na pipe yan. Then dito nilagyan niya ng brace din. So, yun. Tsaka sinubukan ko na ipedal ay good naman. So that's it. Pakita ko sa inyo yan. Oh, di ba? But anyway, isa pa pahabol. So ayan yung pahabol. More than that, eto ay malaki at double burner na grill. Pang burger, pang sisig. Malaki to, maliit yung ko yung ginagamit ko. Galing din yan sa junk. Okay, ako rin ang nag-repair niyan, nag-ayos lahat, everything. So check this out. A very high quality pang negosyong rolling food cart and grill. Oh, kita mo. Tapos ang dami ko pang tangke dito. May tangke pa akong maliit. Yan, saktong-sakto na yan. Ayun pa, may isa pa palang tangke. Dami pa niyan. Ayun pa pala. Ayun pa. So, meron akong isa, dalawa, tatlo, 4 na tangke. So, ayan na. Sana sa biyaya ni Lord, uy, kumita tayo, makapagpatinda tayo. Magba-branch out na tayo. So, yun. Sana ay ma-inspire kayo. Ma-inspire na lang. Or magkaroon ng idea. Kasi baka may mga plano kayo magnegosyo, especially rolling food cart. Makapunta kayo sa tao. And then, kayo ang hari ng inyong business. Yan. Salamat po maraming salamat sa panonood ninyo. God bless us all. Sana kung magagamit ay gamitin. Kung walang natutunan ay isnabin. Salamat po. God bless us all. Bye-bye.